At sa nakaraan nating kwento, nang mapagpasyahan ni Salmore na kailangan nilang patayin ang sinumang balakid sa kanilang plano. Balik tayo sa mga exile, masaya silang nag-aayos ng mga libro sa silid-aklatan at nag-aayos din ng mga papeles. Ngunit biglang pinatigil sila ni Henry at tinawag upang sila ay papuntahin sa labas. Paglabas nila ng bahay, laking gulat nila sa kanilang nasaksihan. Nakita nila ang isang malawak na lawa sa harap ng kanilang tahanan, hindi sila makapaniwala. Napag-alaman ni Henry na ang mga lupa sa Salguera ay may mga bulkan, dahilan kaya maraming mainit na bukal. Hinaplos niya si Elagon at sinabing, dahil sa kanya, nakahanap siya ng ugat ng tubig at ginawang ganyan ang lawa, naging mainit at malinis ang tubig, kaya magagamit nila ito bilang tubig na inumin. Hinawakan ng matandang lalaki ang tubig at sinabing, mainit ito, at wala na silang problema sa lamig at uhaw. Sinabi ni Henry na magtatatag siya ng kumpanya para alagaan ang lahat na nandito. Taos-pusong nagpasalamat sila kay Henry dahil sa kanyang kabutihan, at maaari na silang mamuhay ng maayos bilang mga tao. Naisip ni Henry na ang natitira na lang ay ang isuko ang mga ebidensya kay Count Eisen. Sa labas ng bakod, lumapit siya sa hepe ng checkpoint na si Bond. Sabi ni Bond, kung nandito na rin lang naman siya, bakit hindi na siya mismo ang magdala sa kanila kay Count Eisen? Nagulat si Henry, pero tinanong din niya kung totoo nga bang maaari iyon. Sa tingin ni Bond, mas magiging madali ang proseso kung siya mismo ang magdala sa kanila dahil mas madali siyang kausap. Napaisip sandali si Henry, pagkatapos na pangisi siya. Iniisip na mas maganda na rin na makita niya ng mas maaga si Count Eisen, dahil kukunin din niya ang buhay nito balang araw. Pumayag si Henry, at sinabi kay Bond na tutulong siya at siya na din ang bahala. Nagpasalamat si Bond dahil tinanggap ito ni Henry, at sinabing magbabayad siya sa Million Guild para doon. Pero tinanggihan ito ni Henry, sa halip, humiling siya ng 2 pabor mula kay Bond. Pumayag naman si Bond na ibigay anumang oras na kailanganin ni Henry, sabi ni Henry na saka na lang niya sasabihin ang unang pabor kapag kailangan niya ang kanyang kapangyarihan, talagang gusto ni Henry na tulungan siya ni Bond mamaya sa isang bagay. Kusang tumango si Bond bilang tanda ng pagsang-ayon sa desisyon ni Henry. Ang pangalawa niyang pabor ay anuman ang makita niya sa pagbisita niya sa nayon ng mga exile, nais niyang ilihim ito. Ipinaliwanag ni Henry na kilala niya ang mga taong nakatira roon at siya ang nagbibigay sa kanila ng pagkain, damit, at tirahan. Nang marinig ito, nangako si Bond na hindi siya magsasalita tungkol sa anumang nakita niya. At habang binubuksan niya ang bulsa ng kanyang coat, inilabas niya ang isang papel na nakabalot. Inabot ito kay Henry, isa pala itong dokumento ng paglilipat ng bilanggo na maaaring magsilbing sulat ng rekomendasyon. Nagpasalamat si Henry matapos matanggap ang isang papel. Pagkatapos inutusan ni Henry si Hagler na ikulong ang lahat ng magnanakaw at kriminal sa karwahe, dahil malapit na silang umalis. Nang may handa na ang mga kinakailangan, nagsimula na silang maglakbay patungo sa teritoryo ni Count Eisen. Alam ni Henry na si Eisen Shonan ay isang inapo ng mga sundalo. Namana niya ang kakayahan sa pakikipaglaban mula sa kanyang pamilya. Pero kahit malakas, hindi siya matalino. Naisip ni Henry na kahit malaki ang naging ambag ni Eisen sa digmaan, hindi pa rin niya natanggap ang ranggo ng Marquis. Umaasa si Henry na ganoon pa rin siya, na tanga at medyo mabagal mag-isip. Maya-maya, dumating na sina Henry at Hagler sa Shonan Palace. Hinarang sila ng gwardya at humingi ng pas ng pagkakakilanlan. Pagkakita sa badge ni Henry, sumigaw ang gwardya sa mga kasama niya na ayos lang ang lahat, saka itinuro ang daan at pwede na silang pumasok. Napansin ni Henry na hindi nagbigay galang ang gwardya. Naisip niyang totoo ngang, ang aso ay kahawig ng kanyang amo. Pagdating nila sa mismong pasukan ng palasyo ni Count Eisen, isa pang gwardya ang humarang sa kanila. Napansin ni Henry na ninenerbiyos si Hagler at pawis na pawis ang mukha. Pero tinawag siya ni Henry at sinabing huwag siyang kabahan. Pagkakita sa badge ni Henry, tinanong ng gwardya si Henry kung siya ba ay baron, mersenaryo, o opisyal, saka tinawag siyang hybrid na tanga.
Namula sa galit ang mukha ni Henry, at gustong-gusto na niyang patayin ang gwardya. Tumindi ang tensyon pero biglang kumalma si Henry, ngumiti siya at sinabing dahil lang sa pinuprotektahan niya ang gate ng Count ay hindi nangangahulugan na siya ay isang Count. Dahil sa sinabi ni Henry, itinaas ng gwardya ang kanyang sibat para takutin siya. Pero mabilis na gumanti si Henry, hinugot niya ang espada at pinutol ang sibat ng mayabang na gwardya. Agad din niya tinamaan ang chain armor nito, na agad nasira at nahulog mula sa pagkakasuot, samantala, hindi naman agad na-react ang gwardya sa mabilis na paggalaw ni Henry. Napaluhod agad ito sa takot, sabay hindi namalayan na napaihi na pala siya sa harap ni Henry. Habang nakatingin sa bumagsak na gwardya, sinabi ni Henry na sayang lang at siya pa ang pinababantay dito. Sa mga sandaling ito, narinig ni Henry ang mga yapak ng mga papalapit na gwardya. Marami sila at bawat isa'y may dalang sibat, inutusan silang hulihin si Henry. Ngunit tila nag-e-enjoy si Henry sa sitwasyon, aniya, hindi niya sila papatayin, sa halip, puputulan lang niya ang kanilang suot na baluti. Gamit ang sharpness magic sa kanyang espada, at sa isang mabilis na paggalaw, ilang sandali pa, nakahandusay na sa lupa ang mga gwardya, nasasaktan at natatakot. May mga tauhan ang nakasaksi sa nangyari, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita, at napagtanto nilang ang nasa harapan nila ay isang S-class mercenary. Dumating si Hagler at sinabi na sila ay mula sa Million Rank B Guild, at kung may kailangang iparating ang mga tauhan, maaari silang bumisita sa kanilang guild. At sa kaparehong oras may isang lalaki ang nakatayo sa itaas ng bakod hawak ang pinagana na auror sa sibat nito. Habang tumatawa si Hagler, may dumating na sibat mula sa malayo, sobrang lakas at muntik ng tamaan ang kanyang leeg. Bumagsak ang kakaibang sibat sa tabi ni Henry at nabasag ang ilang layer ng semento. Sa kinatatayuan ng nagpakawala ng sibat, ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Batikan, ang hepe ng mga gwardya. Lumingon si Henry at nagtaka kung ang lalaking nasa harap niya ba ang namumuno. Tumayo si Batikan sa harap ni Henry, buong tikas at taas. Napatingala si Henry, pero hindi ito naging hadlang sa kanyang kumpiyansa. Sa likod ni Batikan, ramdam ang matinding presensya, isang malakas na aura. Kinumpirma ni Batikan na siya nga ang namumuno, itinaas ni Henry ang kamay at ipinaalam na nais niyang makipagkita kay Count Eisen. Lumapit si Batikan, halos dumikit ang mukha kay Henry, at sinabing hindi basta-basta makakausap ang Count. Ngunit inilabas ni Henry ang isang dokumento, at tinanong na kahit mayroon siyang isang sulat ng rekomendasyon na may selyo ng hukbo ng imperial. Hiniling niya kay Batikan na basahing mabuti ito, nang matingnan ni Batikan ang dokumento at makumpirmang totoo, nabigla siya. Sa halip na paalisan si Henry, kailangan pa pala niyang samahan ito papasok. Pinilit ni Batikan kontrolin ang kanyang galit, tumalikod, at pumayag na ihatid si Henry. Habang naglalakad papunta sa mansyon, napansin ni Henry kung gaano karaming taon na ang lumipas pero si Count Eisen ay mahilig pa ring magpasikat. Pagdating nila sa harap ng mansyon, hindi sila pinapasok agad ni Batikan, at sinabihan niya itong maghintay na muna sila sa labas. Habang naghihintay, bumulong si Hagler kay Henry, sinabi na malaki ang palasyo, pero ang mansyon ay di naman ganoon kalaki, sabay tanong kung ano sa palagay ni Henry. Nakangising sagot ni Henry, baka ang buong mansyon na ito ay isang drawing room. Hindi makapaniwala si Hagler, na ang buong gusali ay drawing room pa lang at napagtanto niyang kakaiba talaga ang Count. Napatingin si Hagler sa paligid na parang may hinahanap, agad naman itong napansin ni Henry. Itinaas niya ang kamay, at pinakita ang tela na nakatali sa pulso ni Henry, ipinaliwanag niya kay Hagler kung hinahanap niya ba si Elagon, sinabi niyang iniimbak niya ang enerhiya niya dito. Gulat na gulat si Hagler at agad nagtanong, kung nasa loob ba ng pulso niya si Elagon. Biglang huminto ang isang karawahe sa tabi nila, paglingon ni Henry, naroon na si Count Eisen. Diretsyong sinabi ng Count na para sa isang hamak na mersenaryo tulad ni Henry, masyado raw itong mataas mag-isip sa sarili, at dahil lang daw may dala itong liham na may tatak ng Imperial Army. Nagbigay galang si Hagler sa Count,
Samantalang nakasuksok lang ang isang kamay ni Henry sa bulsa nito, hindi nagpapakita ng galang sa harap ni Aizen. Bigla siyang nagalit at lumakas ang kanyang aura, tinanong niya si Henry kung alam ba nito kung kaninong gwardya ang nilalabanan niya. Sa pagkakita sa lakas ng aura ni Aizen, naisip ni Henry na hindi pa rin siya kasing nakakatakot kaysa kay Ban. Ngumiti si Henry, kinamot ang sentido, at sagot niya kay Aizen, kung alam niya lang na mahalaga pala ang mga gwardyang iyon, sana mas maayos ang pakikitungo niya. Pagkatapos ay biglang seryoso ang mukha niya at sinabing napaka-agresibo kasi ng gwardya kaya napilitan siyang gumamit ng puwersa. Ang binatang katabi ni Count Aizen ay mas lalong nagalit, pasigaw na sinabi, na ang lakas ng loob niyang magsalita ng ganoon. Pero sa halip na mainis, hindi mapigilang tumawa ni Count Aizen, na siyang ikinahiya ng binata. Napansin ni Henry na tila ang tunay na pinahahalagahan ng Count ay lakas, kaya ang pagiging matapang o prangka ay hindi insulto para sa kanya, nakikita niya ito bilang katapangan. Tumalikod ang Count at sinabing matagal na raw siyang hindi nakakakilala ng taong gusto niya, at inaya silang pumasok para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Sa loob, naupo sila at uminom ng tsaa. Napansin ni Henry na kahit mahal ang tsaa na ginagamit ng Count, halatang hindi ito marunong uminom nito. Kaya para mapalapit ang loob ng Count, sinabi niya, tama nga ang mga tsismis, napakagaling ng panlasa niya, hindi niya akalain na makakatikim siya ng ganoong kakaibang tsaa rito. Labis na natuwa ang Count sa papuri ni Henry, sinabi niyang alam niya agad mula sa simula na matalino si Henry, at tila pareho raw sila. Habang umiinom si Henry ng tsaa, tinawag ni Henry sa kanyang isipan ang Count na magpakailanman isa pa rin siyang tanga tulad ng dati, at mas mabuti ito para kay Henry. Sabay dumiretso sa dahilan ng pagbisita, at sinabi na upang iharap sa kanya ang isang mabuting espada. Laking gulat ito ng Count, ngumiti siya at nagtanong kung anong espada ang tinutukoy niya. Inilagay ni Henry ang isang liham, at ipinaliwanag ni Henry na ang espada ay mismong liham ng rekomendasyon. Umupo ng komportable ang Count at muling tiningnan ang dokumento. Nang mabasa, tinanong niya kung ang ibig bang sabihin ay si Henry lang ang tumalo sa mga Viper Knights. Buong kumpiyansa itong inamin ni Henry, sinabi ni Aizen sa kanya na inaasahan niya na ito, at makatwiran lang na may ganoong husay si Henry dahil matapang itong tingnan siya diretso sa kanyang mga mata. Napaisip naman ng Count tungkol kay Bond, na kung tutuusin ay pwedeng siya na lang ang nag-ulat sa Imperial Palace. Kaya tinanong niya kung bakit si Henry pa ang pumunta. Napagtanto ni Henry na kung palalabasin niyang masyadong maganda ang sitwasyon, baka siya pa ang mapahamak. Kaya sinabi niyang alam ng lahat sa imperyo ang tungkol sa masamang ugnayan ni Count Aizen at ni Marquis Aubert. Alam din niya na hindi maayos ang relasyon ni Bond sa tatlong pinuno ng malalaking angkan. Nagulat ang Count na may ganitong kaalaman si Henry, kaya tiningnan niya ito ng may pag-aalinlangan. Pinagpatuloy ni Henry ang paliwanag, kaya niya inirekomenda ito sa simula pa lang, dahil ang dating kaaway ay maaaring maging kakampi. Habang nasa Fort Callivan daw siya, naunawaan niyang walang permanenteng kaaway. Napangiti ang Count at sinabing para sa isang batang katulad ni Henry, napakatalino nito magsalita. Habang mas pinakikinggan niya ito, mas lalong nagiging kawili-wili si Henry para sa kanya. Sa isip ni Henry, kumpirmado na, napalapit na siya sa panig ng Count. Muling umupo ng komportable ang Count at nag-isip sandali, pagkatapos muling umiti ang Count at tinanong ang pangalan niya. Sa pagkakataong ito, ipinakilala ni Henry ang sarili ng buong katotohanan, at sinabi niya na ang pangalan niya ay Henry Morris. Hindi makapaniwala ang Count, na puno ng galit at pagkagulat ang kanyang mukha, at muling lumakas ang kanyang aura. Nakita ito ni Henry at nagtanong, kung ayos lang ba ang Count dahil namumutla siya. Pinilit kontrolin ng Count ang emosyon, hinimas ang baba, at sinabing ayos lang siya. Samantala, ang enerhiya ni Henry ay patuloy na lumalakas ng mabilis, napangiti siya. Naunawaan niyang sa pagkakataong ito, tuluyan na niyang diniklara ang gyera laban sa isang kaaway mula sa kanyang nakaraang buhay.
Pagkatapos ng katahimikan, sinabi ng Count na baka isang matinding pagkakataon lang ang pagkakapareho ng pangalan nila. Tumugon si Henry at sinabing wala siyang balak manakot, humingi siya ng pasensya, dahil madalas siyang nakakaranas ng mahirap na sitwasyon dahil sa kanyang pangalan. Nagtanong ang Count kung bakit nga ba inalok siya ni Henry ng ganoong kasunduan. Sa pag-iisip, napansin ni Henry na baka ang pangalan lang niya ang dahilan kung bakit bigla na lang naging seryoso ang Count. Ipinaliwanag ni Henry na kahit siya ay isang baron at nagsilbi sa Fort Callivan, isa pa rin siyang hamak na sundalo, malayo pa raw siya sa rurok ng tagumpay. Napangisi ang Count at tinanong kung ito ba ay paraan ni Henry para makuha ang kanyang atensyon. Agad naman sumagot si Henry na tama ang hinala niya. At sa likod ng kanyang ngiti, binalikan ni Henry sa isip ang orihinal niyang plano kasama si Bond. Sa paningin ng Count, si Henry ay isang kaina-hinalang lalaki, parang masamang espiritu at nakakaramdam siya ng kilabot. Dahil dito, nagpa siya ang Count na tanggapin ang regalo, at dahil sa mga ebidensya ay tiyak na ipapahiya niya si Marquis Aubert sa harap ng emperador. Muli siyang napaisip, hindi komportable ang Count sa pangalan at mga kilos ni Henry, kaya't nagpa siyang kailangan niyang bayaran siya ng maayos. Agad niyang inutusan ang binata, at sinabing bigyan si Henry ng malaking gantimpala, at ihatid ito papaalis. Habang umiinom ng tsaa, hindi naisip ni Henry na damdamin pala, at hindi lohika ang mas magpapabigat sa desisyon ng Count. Talagang halata niya na ang Count ay hindi komportable sa pangalan na Henry Morris. Samantala, sa bayan ng Vivaldi, pagkarating ni Ban sa Ankelman, ginawa niya ang utos ni Henry at ibinigay ang management team kay Haz. Agad na nilagdaan ni Mayor Haz ang kasunduan, at natapos din ng maayos ng management team ang financial audit ng Ankelman. Kinilala sa kanyang kakayahan, buong pagmamalaking natanggap din ni Haz ang mga insentibo na binanggit ni Henry. Pagkatapos ng lahat ng hiniling ni Henry, at maresolba ang lahat ng issue, bumalik agad si Ban sa bayan ng Vivaldi. Pagdating niya, tinanong niya si Ten kung totoo ngang nasa Salguera si Henry para sa isang misyon. Nang makumpirma ito, nagpasya si Ban na pumunta rin doon sa Salguera upang kitain si Henry. Habang nasa kanyang mahabang paglalakbay, uminom si Ban ng isang espesyal na likido mula sa templo. Habang pinupunasan ng bibig gamit ang kamay, nagpasalamat siya sa mabilis na pagtatanggal ng pagod niya ng recovery water na ginawa ng templo. Sa kabilang banda, balik naman tayo kay Henry. Isinama naman ni Batikan si Henry papalabas sa palasyo ng Count, pero agad na sinabi ni Henry na hindi na niya kailangang pa silang samahan mula rito. Matapos nito, matapang niyang inilabas ang isang gintong barya at ipinakita ito, sabay ipinasok ito sa loob ng kapa ni Batikan. Walang nagawa si Batikan, at pilit na kinokontrol ang matinding emosyon, tinapik siya ni Henry sa dibdib bilang pahiwatig na yun ay isang tip para sa kanya. Labis itong ikinagalit ni Batikan, na pagtanto niyang ang natanggap lang talaga ni Henry mula sa kayamanan ng Count ay isang pirasong gintong barya, na ngayon ibinabalik pa nito bilang tip. Napakaangas ng dating nito para sa kanya. Ang totoo, inialok ni Count Eisen si Henry nang gusto niyang gantimpala, pero imbes na kunin ang marami, isang gintong barya lang talaga ang kinuha ni Henry. Iniwan ni Henry si Batikan na masama ang loob, sumipol lang si Henry habang naglalakad sila ni Hagler papalayo. Kinagabihan, sa palasyo ng Imperial, sinindihan ng mga sundalo ang lampara sa loob ng palasyo. Ang pinuno ng 6 na malalaking bahay ay may awtoridad na magpatawag ng isang pulong, kapag may matinding kaguluhan o krisis, inaasahang tutugan agad ang mga kinatawan ng malalaking angkan, isa sa pinakamakapangyarihang kautusan ang maaaring magpatawag maging ang mismong emperador, lalo na kapag may hinalang pagtataksil o paglapastangan sa karangalan ng isang emperador. Nakaupo na ang 6 na maharlika sa loob ng bulwagan ng pagpupulong, sa pagkakataong ito, ang kaso ay isang reklamo ng pagtataksil. Sa harap nila sa trono, nakaupo si Silver Jackson, ang emperador. Nang makumpleto ang pagtitipon, handa na si Count Eisen na ipahayag ang dahilan ng pagtitipon. Inutusan niya ang nasa likod ng pintuan na pumasok sa loob ng silid. Ayon sa utos,
ipinasok ng gwardya ang 3 lalaking akusado sa loob. Pagkatapos humingi si Aizen ng pahintulot na iharap ang pinakamahalagang ebidensya, ang bangkay ng isang miyembro ng Viper Knights. Itinaas ni Silver Jackson ang kilay ng may pagtataka, at pinayagan ang pagpasok ng bangkay. Ipinasok ang mga bangkay sa stretcher, may takip na tela, at inilagay sa harapan ng mga akusado. Lumingon ang Count sa emperador, at sinabi ang tunay na dahilan ng pagpupulong ay dahil isa sa 6 na pinuno ng malalaking pamilya ang lumabag sa kautusan ng emperador. Hindi lang nito sinuway ang utos, kundi ginamit pa ang kapangyarihan niya para kontrolin ang Imperial Knights, sa paraang walang pahintulot. Sa galit, napakapit si Silver Jackson sa armrest ng kanyang trono. Napuno siya ng tensyon, sumigaw siya, kung sino ang naglakas loob na suwayin siya at hinayaan ang Knights ng Imperyo na mapahamak. Bagamat kilala si Silver Jackson Edward sa pagiging walang kakayahan at hangal na emperador, ngunit siya lang ang nag-iisang emperador sa buong kontinente, pero kapag ang kapangyarihan ay nasa kamay ng isang hangal, hindi nila alam kung kanino tututok ang espada, kaya't ang isang bulag na espada ay palaging ang pinaka-nakakatakot. Itinuro ni Count Aizen si Marquis Aubert mula sa Crimson Family. Halatang natulala at nagulat si Aubert, alam na niya ang magiging kapalaran niya. Ang Crimson Family ay kilala sa paglikha ng magagaling na sundalo at politiko sa loob ng maraming henerasyon. Noon sa nakaraang buhay ni Henry, silang dalawa ni Aubert ang pangunahing kinatawan ng pamahalaan. Lumapit si Silver Jackson at gustong marinig mula kay Marquis Aubert ang katotohanan. Nanginginig si Aubert sa takot, dito naunawaan niya ang nangyari kung bakit huli na magsumite ng ulat si Salmora at Monk. Inutusan ni Count Aizen ang gwardya na alisin ang mga saplot sa mga bangkay. Sa bandang balikat ng bangkay, may mga tattoo na marka ng Viper Knights. Nang mabunyag ang katotohanan, tahimik na nag-isip si Count Aizen, wala nang takas si Marquis Aubert sa ganitong klaseng ebidensya. Nakita niyang galit na galit ang emperador, naisip ni Count Aizen na isang tulak na lang ng pagpukaw, tuluyan niya nang mapapaalis si Aubert. Dinagdag pa ni Aizen na patuloy na nilulustay ni Aubert ang pinakamababang supply ng pagkain mula sa Salguera, na ipinagkaloob ng emperador sa mga exiles. Ipinaliwanag ni Aizen na mahigit 1 taon na pala itong kinakamkam ni Marquis Aubert. Ibinunyag ni Aizen na inupahan ni Aubert ang mga karaniwang tao upang maghatid ng supply, sabay nakipagsabwatan sa leader ng Viper Knights. Ginawa pa nilang mukhang tulisan ang mga knights ng palasyo para tangayin ang mga supply. Habang nanatiling nakaturo ang daliri kay Aubert sa harap ng emperador, sinabi ni Count Aizen na sa ganitong paraan, ganap na nilinlang ni Marquis Aubert ang emperador. Galit na hinampes ni Count Aizen ang mesa sabay sigaw na hindi lang sinuwi ni Aubert ang utos ng emperador, pinapatay pa niya ang mga inosenteng mamamayan ng imperyo. Tiningnan niya si Aubert na pawis ang mukha sa kaba, idinagdag pa niya na napatunayang guilty si Aubert sa pagnanakaw mula sa pambansang kaban para sa kanyang sarili. Lahat ng ito ay lumabas na katotohanan at tuluyang nagpabagsak sa buhay ni Marquis Aubert. Nang marinig ang ulat, nagngit-ngit sa galit si Emperor Silver Jackson, hindi na niya kayang tiisin pa ang kalapastanganan ni Aubert, agad niyang hinugot ang espada mula sa gwardyang nakatayo sa tabi niya, handang wakasan agad ang buhay ng Taxil. Itinutok ni Silver Jackson ang espada kay Aubert, sabay sigaw na isa siyang Taxil, at tinawag siyang walang hiya.